Dala-dala niya ang isang tray ng mga gamot sa harap ng opisina ng direktor ng Home for the Aged nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isa lang siyang tagapag-alaga. Madaling kumbinsihin. Halos mabitawan niya ang tray dahil sa sumunod niyang narinig. Bago tayo magsimula, i-comment ninyo sa ibaba kung saan kayo nanonood. Sana ay magustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Naglalakad si Lina sa mahabang pasilyo ng kanlungang payapa. Bitbit ang isang plastic na tray na may lamang pang-umagang dosis ng mga gamot. 3 maliliit na basong puti. Bawat isa'y may isang tableta na may etiketang isinulat niya mismo. Numero ng kuwarto, pangalan, oras ng pag-inom. Sa paglipas ng mga taon ng pagtatrabaho, naging automatiko na sa kanya ang ritual na ito. Ngunit hindi niya hinayaang magkamali kahit isang tableta. Amoy bagong linis na sahig na vinyl ang pasilyo at may bahagyang amoy ng lugaw mula sa kainan na ipinamamahagi na sa mga kwarto. Sa likod ng pinto ng room 203, maririnig ang tunog ng telebisyon. Pinapanood ni Aling Antonia ang pang-umagang palabas tungkol sa kalusugan at pagkatapos ay buong araw niyang ikukuwento sa lahat kung anong mga pagkain ang nagdudulot ng cancer. Mula sa 205, may amoy ng efficacent oil. At sa pasilyo, pagkaliko, sa kwarto sa kanto na may bintanang nakatanaw sa isang matandang puno ng mangga, naghihintay si Lola Rosa. Ang kanlungang payapa ay dating itinuturing na isang disenteng lugar, isang 2 palapag na gusali ng isang dating sanatorium na napapaligiran ng mga bakal na rehas na may hardin, mga bangko, at mga taniman ng bulaklak na kung tag-araw ay tinataniman ng mga margaritas. Sa website, may mga larawan pa rin na may puting kurtina at mga nakangiting nurse. Bagamat matagal nang nanilaw ang mga kurtina at ang mga nurse ay nagpapalit kada 3 buwan. Mababa ang sahod, mabigat ang trabaho, kuripot ang pamunuan. Ang mga nananatili na lang ay iyong mga walang ibang mapupuntahan o iyong mga tulad ni Lina na napamahal na sa kanilang mga pasyente at hindi na sila kayang iwan. 9 na taon nang nagtatrabaho roon si Lina. Dumating siya sa edad na 32 matapos magsara ang isang maliit na pribadong klinika kung saan siya ay isang nursing aide. Naghahanap siya ng pansamantalang trabaho habang wala pang mas magandang oportunidad. Ngunit ang pansamantala ay unti-unting humaba. Nagkaroon ng anyo ng mga gawi, mga mukha, mga kuwento. Bawat araw ay pare-pareho ang simula. Gigising ng 5:30 ng umaga. Sasakay ng bus, patawid sa kalahati ng syudad. Magpapalit ng damit sa locker room. Iikot sa mga kwarto. Magbibigay ng gamot. Kukuha ng presyon ng dugo. Maghahain ng almusal. Mag-iiniksyon. Maglilinis ng sugat. Makikipag-usap. Pagkatapos ay tanghalian. Oras ng pahinga. Gamot ulit. Hapunan. Panggabing ronda. At paikot-ikot lang. Walang araw ng pahinga. Kada linggo, dahil ang kanyang kapalitan na si Lorna ay palaging nagkakasakit. At ang pamunuan ay hindi nagmamadaling maghanap ng kapalit. Mabigat ang trabaho, hindi gaanong pisikal, kundi emosyonal. Ang mga nakatatanda sa kanlungan ay hindi lang mga pasyente. Sila ay mga taong dinala roon ng kanilang mga anak na nangangakong bibisita kada linggo. At pagkatapos ay nawawala ng ilang buwan. Sila ay mga dating inhinyero, guro, doktor, na minsay nag-asikaso, nagturo, nagtayo, at ngayon ay nakaupo sa tabi ng bintana, naghihintay na may pumasok. Marami ang may sama ng loob, sarado ang isip, at hindi mapagkatiwala. Ang ilan ay umiiyak sa gabi, at naririnig ito ni Lina sa manipis na pader kapag naka-duty siya sa gabi. Natutunan niyang huwag mag-aliw gamit ang mga salitang walang laman, kundi manatili lamang sa tabi, magdala ng tubig, ayusin ang unan, umupo ng tahimik hanggang sa kumalma ang tao. Hindi iyon nakasulat sa anumang ulat at hindi binabayaran sa anumang paraan. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit pinapahalagahan siya ng mga nakatira roon. Sa lahat, pinaka napamahal si Lina kay Lola Rosa. Dumating ito sa kanlungan. 6 na taon na ang nakalipas. Matapos mabalian ng balakang
Halos wala na siyang natitirang kamag-anak. Mga malayong pamangkin sa probinsya na tumatawag kada 6 na buwan. At laging nangangakong bibisita. Ngunit hindi naman dumarating. Dahan-dahang naglalakad si Lola Rosa gamit ang tungkod. Ngunit matigas ang pagtanggi niya sa wheelchair. Maliit, payat, may puting maikling buhok at isang tingin na nagiging dahilan para iwasan ng mga bagong aide na manatiling malapit sa kanya ng matagal. Ayaw niyang tratuhin na parang bata. Hindi niya kinakaya ang awa at may ugali siyang sabihin ang lahat ng direkta. Walang paligoy-ligoy. Sa mga bagong tagapag-alaga, karaniwan siyang nagbibigay ng isang uri ng pagsubok. Nagtatanong siya ng mga hindi komportableng tanong. Tumatanggi sa tulong. Nagrereklamo sa lahat ng bagay. Karamihan ay sinusubukang wag nang magpakita ng higit sa kinakailangan. Iba ang nangyari kay Lina. Sa unang buwan, tumanggi si Lola Rosa na inumin ang kanyang mga panggabing gamot at idineklara na nagdudulot ito ng pagkahilo. Nagkibit-balikat lang ang dating tagapag-alaga at umalis. Pero si Lina hindi. Umupo siya sa tabi nito. Kinuha ang instruction sheet ng gamot. Binasa ito ng malakas. At tinanong kung aling tableta eksakto ang nagpapasimula ng pagkahilo. Lumabas na hindi gamot ang problema, kundi iniinom ito ni Lola Rosa nang walang laman ang tiyan. Dahil masyadong maagang inihahain ang hapunan sa kanlungan, at pagsapit ng 9:00 ng gabi, gutom na siya. Nagsimulang dalhan ni Lina si Lola Rosa ng isang maliit na sandwich na may palaman at kalahating saging tuwing gabi at nawala ang problema. Mula ng gabing iyon, nagsimulang hayaan ni Lola Rosa si Lina na mas mapalapit sa kanya. Sa loob ng 6 na taon, nabuo sa pagitan nila ang isang bagay na mahirap ilarawan sa isang salita. Hindi pagkakaibigan. Masyadong malaki ang agwat ng kanilang edad. Hindi pagiging kamag-anak, hindi sila pamilya, o magkakilala bago ang kanlungan. Isang bagay na mas malapit sa isang pagkilala sa isa't isa. Nakikita ni Lola Rosa na hindi lang gamot ang dala ni Lina, kundi naiintindihan niya kung bakit siya naroroon. At nakikita ni Lina na sa likod ng mga reklamo at matatalas na salita ay nagtatago ang isang babaeng naging malakas sa buong buhay niya. At ngayon ay higit sa lahat ay natatakot na maging pabigat. Alam ni Lina ang lahat ng kanyang ugali. Ang tsaa ay dapat matapang na itim na tsaa na may kalahating kutsaritang asukal at isang hiwa ng kalamansi na dapat ilagay hindi sa tasa, kundi sa platito para si Lola Rosa mismo ang magpasya kung kailan ito idadagdag. Sa gabi, dapat mas mataas ng kaunti ang unan dahil namamaga ang mga paa ni Lola Rosa at mas mahimbing siyang matulog ng bahagyang nakahilig. Sa umaga, hindi dapat pumasok na may masiglang bati, kundi tahimik na iwan ng gamot sa mesita at maghintay hanggang sa siya mismo ang magsalita. Tuwing Huwebes, ikukuwento ang nangyari sa panghapong teleserye dahil nagkukunwari si Lola Rosa na hindi niya ito pinapanood, ngunit palagi siyang nakikinig sa buod ng may interes. Ang maliliit na detalyeng ito ay hindi nakasulat sa anumang medical record, ngunit ito mismo ang nagiging dahilan para maging matitiis ang buhay ni Lola Rosa sa kanlungan. Para kay Lina, matagal nang hindi lang isang pasyente si Lola Rosa. Kapag sumasakit ang ulo ni Lina, pinapaupo siya ni Lola Rosa. Inilalabas mula sa kanyang reserba ang mga menthol candy at sinasabing kalokohan ang magpanggap na matapang na may maputlang mukha. Kapag dumarating si Lina pagkatapos ng away nila ng kanyang asawa at sinusubukang ngumiti, tinititigan siya ni Lola Rosa sa ibabaw ng kanyang salamin sa isang katahimikan na napakamakahulugan, kaya si Lina na mismo ang nagsisimulang magkuwento ng nangyari. Hindi siya kinakaawaan ni Lola Rosa ng malakas, hindi bumubuntong hininga o nagrereklamo. Ngunit pagkatapos ng mga usapang iyon, sa hindi malamang dahilan ay gumagaan ang pakiramdam ni Lina na para bang may nag-alis ng pabigat sa kanyang mga balikat na hindi man lang niya napansin. Sa bahay, iba ang lahat. Ang asawa ni Lina, si Rico, ay hindi lang hindi pinapahalagahan ang kanyang trabaho. Ikinahihiya niya ito. Kapag tinatanong ng mga kakilala kung ano ang trabaho ng kanyang asawa, malabo niyang sinasagot
na nasa medical field. Kung ipipilit, kukunot ang kanyang noo at mag-iiba ng usapan. Sa harap ni Lina, direkta niyang sinasabi, nagdadala ka ng gamot ng iba at nakikinig sa mga reklamo ng matatanda. Hindi yan career, serbisyo yan. Nagtatrabaho si Rico sa legal department ng isang construction company. Sa praktika, gumagawa siya ng mga dokumento, naghahanda ng mga kontrata, at nag-aasikaso ng mga papeles sa mga subcontractor, ngunit kung magsalita siya tungkol sa sarili, ay para bang pinamumunuan niya ang isang buong departamento. Mahilig siya sa mamahaling damit, binibili niya ng hulugan, at pinaplansya lang tuwing umaga. Maingat na inaayos ang tupi ng kanyang pantalon. Pinakikintab niya ang kanyang sapatos hanggang sa kumislap. Gumagamit siya ng malaking relo na may malapad na strap, hindi ginto. Ngunit mukhang ginto sa malayo, mahalaga para sa kanya na mag-iwan ng impresyon. At nag-iiwan nga siya ng impresyon sa lahat, maliban sa mga nakakakilala sa kanya. Nang malapitan, nagkakilala sila ni Lina, 11 taon na, ang nakalipas sa kaarawan ng isang kaibigan. Iba si Rico noon, o tila ganoon. Magaling siyang magsalita, matamang tumingin, at marunong makinig. Si Lina, na matapos ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang at ilang taon ng kalungkutan, ay hindi na sanay sa atensyon ng lalaki, ay naramdaman na sa wakas, ay mayroon siyang kasama na nakakakita sa kanya. Nagpakasal sila makalipas ang 1 taon at kalahati. Noong una, maayos ang kanilang pagsasama, tahimik, walang malalaking away. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago si Rico. O mas tama, nagsimulang lumabas ang Rico na laging nandoon sa loob, ngunit marunong magtago. Nagsimula siyang magkomento sa lahat ng ginagawa ni Lina. Hindi nang may kabastusan, kundi parang pahaging lang. Sigurado ka bang bagay sa'yo? Yang blusa? Hindi ba't parang kulang ka sa argumento para sa usapang yan? Intindihin mo na mas marami akong alam dito kaysa sa'yo. Bawat pangungusap ay tila isang maliit na bagay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, mula sa mga maliliit na bagay na iyon, ay lumaki ang isang pader. Na sa likod nito, ay hindi na nagtiwala si Lina sa sarili niyang pagpapasya. Isang beses, mga 4 na taon na ang nakalipas, umuwi siya na nagniningning ang mga mata. Buong araw niyang inisip ang isang ideya, at sa wakas ay nagpasya siyang sabihin ito kay Rico. Nais niyang magbukas ng isang maliit na serbisyo para sa mga nag-iisang matatanda, hindi isang home for the aged o ospital, kundi isang bagay na parang bahay, pribado, na may iilang kwarto, isang maliit na kusina, at isang hardin, isang lugar kung saan hindi matatakot ang mga matatanda. Naiintindihan niyang hindi ito magiging mabilis, na mangangailangan siya ng pera, mga dokumento, mga permiso. Ngunit gusto niyang kahit paano, ay magsimulang alamin kung ano ang mga kailangan. Makipag-usap sa isang taong nakakaintindi. Sa bagay na iyon, nakinig si Rico nang hindi sumasabad. Pagkatapos ay maingat na inilapag ang tinidor sa plato. Pinunasan ang kanyang mga labi ng serbidora, at sinabing, Lina, huwag mo namang patawanin ang mga tao. Sa iyong pinag-aralan at personalidad, ang pinakamataas na mararating mo ay maging tagapag-alaga. At huwag makialam kung saan kailangan ang utak at mga koneksyon. Ni isang business plan hindi mo kayang isulat, lalo na ang makipagnegosasyon sa isang seryosong tao. Sinabi niya ito ng mahinahon, walang galit, halos may pagmamahal. At ang tunong iyon ay mas malala pa sa isang sigaw. Dahil laban sa isang sigaw, maaari kang magalit, ngunit laban sa isang mapagmahal na pagmamaliit, walang paraan para makipagtalo. Nanahimik si Lina. Iniligpit ang mesa, hinugasan ang mga pinggan, at natulog. Hindi na niya muling binanggit ang kanyang ideya, ngunit hindi nawala ang pangarap. Ito'y bumaon lamang ng mas malalim, tulad ng isang buto na hindi tumubo, ngunit hindi rin namatay. Ang araw na nagsimula ang lahat ay walang pahiwatig ng pagbabago. Isang ordinaryong umaga, isang ordinaryong ronda. Kinuha ni Lina ang mga inihandang baso sa silid gamutan
Tiningnan ang mga etiketa, inilagay sa tray. Dumaan siya sa kainan, kung saan dalawang aide ang nagbubulungan, na madedelay na naman ang sahod. Lumiko siya sa kaliwang pasilyo. Napatungo sa opisina ng clinical director. At pagkatapos, ay sa mga kwarto sa kanto. Malapit sa opisina, palagi siyang dumaraan ng mabilis. Ang direktor na si Ginoong Reyes ay isang taong sinusubukan iwasan ni Lina. Pandak, mataba, may malumanay na boses at may ugali na tumingin ng bahagya sa gilid ng kausap. Hindi siya kailanman nagtataas ng boses, hindi kailanman bastos. Ngunit ang kanyang kabaitan ay nagdudulot ng pagkabalisa sa hindi malamang dahilan, tulad ng isang doktor na ngumingiti bago maghatid ng masamang balita sa mga empleyado. May mga usap-usapan na hindi gaanong simple ang kanlungang payapa, na may malaking perang umiikot, na ang pundasyong konektado sa kanlungan ay hindi umiiral dahil sa pilantropiya. Ngunit nanatiling usap-usapan lang ang mga ito. Walang nakakaalam ng sigurado. At iilan lang ang handang makipag-away sa pamunuan. Sa sandaling iyon, bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina. Hindi bukas na bukas. Isang dangkal lang. Lalampas na sana si Lina kung hindi dahil sa boses ang boses ng kanyang asawa. Huminto siya nang biglaan na gumalaw ang tubig sa baso at halos mahulog ang tableta sa tray. Hindi nagtatrabaho si Rico sa kanlungan. Wala siyang dapat gawin doon. Nakinig si Lina. Hindi pa rin naiintindihan kung bakit. Dahil sa instinct, tulad ng pakikinig sa isang usapan kung saan umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Isa lang siyang tagapag-alaga, madaling kumbinsihin, sabi ni Rico. Naramdaman ni Lina na humigpit ang kanyang mga daliri sa gilid ng tray. Ang unang naisip niya ay kakaiba. Ako ang pinag-uusapan niya. Ang pangalawa, hindi, kahit sino lang. Ang pangatlo ay hindi na nabuo dahil nagpatuloy si Rico. At sa sumunod na pangungusap, narinig ang pangalan ni Lola Rosa. Huminto sa paghinga si Lina. Nakatayo siya sa pasilyo. Nakasandal ang balikat sa pader. Hawak ang tray. Nakikinig sa kanyang asawa na ipinapaliwanag ang plano sa direktor. Propesyonal at kampante ang boses ni Rico. Iyon ang boses na karaniwan niyang ginagamit kapag kausap ang mga kasamahan sa telepono. Kapag gusto niyang ipakita na kontrolado niya ang sitwasyon. Kay Lina lang nagtitiwala si Lola Rosa. Sabi niya, kaya, si Lina ang susi. Kailangan daw bigyan si Lina ng isang folder na may mga dokumento. Ipaliwanag na ito ay isang standard na pahintulot lamang para sa pinalawak na pangangalaga. Mas magandang kondisyon, paglipat sa isang pribadong kwarto. Pipirmahan daw ni Lola Rosa nang hindi tinitingnan dahil nagtitiwala siya kay Lina. Nagtanong si Ginoong Reyes ng mahina at sumagot si Rico ng mahinahon, halos may kagalakan. Handa na raw ang kontrata. Sa ibabaw ay ang tunay na pahintulot para sa mga serbisyong medikal. Hindi man lang kailangan ng pirma. Pangdisimula lang. Sa ilalim nito ay ang dokumento kung saan ang bahay ni Lola Rosa ay malilipat sa pundasyong konektado sa kanlungan. Ang parehong pundasyon na konektado sa construction company ni Rico. Ang bahay ni Lola Rosa ay halos nasa sentro ng kabisera. Isang lumang bahay na bato na may hardin at malawak na lote. Isang lote kung saan matagal nang gustong magtayo ng mga developer ng isang bagong residential complex. Tumanggi si Lola Rosa na ibenta. Sabi niya, ang bahay na iyon ay alaala ng kanyang asawa, ng kanyang mga magulang, ng kanyang buong buhay. Pagkatapos niyang mamatay, gusto niyang iwan ito bilang isang maliit na kanlungan para sa mga nag-iisang matatandang babae na walang mapupuntahan. Ngunit nakahanap si Rico at ang direktor ng paraan para lampasan ang kanyang kalooban. Nanlamig ang mga kamay ni Lina. Ang tray sa pagitan ng kanyang mga daliri ay naging kakaiba. Mabigat, na para bang hindi plastik kundi bato. Gusto niyang itulak ang pinto. Pumasok. Sumigaw. Sabihin sa mukha ni Rico na isa siyang hamak. Na si Lola Rosa ay hindi isang papel na may pirma, kundi isang tunay na tao. Gusto niyang suntukin siya. Itumba ang mesa.
Sirain ang malumanay at kontentong boses ng direktor. Ngunit, hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo at nakikinig, na may iisang kaisipan na tumatatak sa kanyang ulo. Akala nila hindi ko maiintindihan. Akala nila, basta ko na lang dadalhin at ibibigay, tulad ng pagdadala ko ng gamot. Dahil isa lang akong tagapag-alaga, sa kabilang panig ng pinto, tumawa si Rico sa isang sinabi ni Ginoong Reyes. Mahina, may propesyonal na dating, tulad ng pagtawa sa isang magandang biro sa isang pulong. Humakbang palayo si Lina sa pader. Inayos ang tray, at nagpatuloy sa pasilyo. Regular ang kanyang mga hakbang. Tuwid ang likod. Walang sinumang aid na dumaan ang makakapansin ng anumang kakaiba, isang ordinaryong tagapag-alaga na may dalang ordinaryong gamot. Dumating si Lina sa kwarto ni Lola Rosa. Itinulak ang pinto at pumasok. Amoy menthol candy ang kwarto at bahagyang amoy ng mga lumang libro na itinatago ni Lola Rosa sa pasimano. Sa mesita sa tabi ng kama, may isang tasa ng malamig na tsaa. Sa tabi nito, ang salamin sa isang gasgas na lalagyan. Nakaupo si Lola Rosa sa silyon sa tabi ng bintana. Nakasandal ang tungkod sa braso nito. Sa kanyang kandungan, isang diaryo na hindi niya binabasa. Hawak lang, inilapag ni Lina ang tray sa mesita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At itinago niya ito sa kanyang likuran para hindi mapansin ni Lola Rosa. Ngunit may ibang napansin si Lola Rosa. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan si Lina sa ibabaw ng kanyang salamin. At nanahimik ng ilang segundo. Nanaasin alang sa sala 2. Pagkatapos, tumikhim at sinabi ng mahina, walang tanong sa tono. Para kang hindi gamot ang dala mo, kundi isang hatol. Gustong ngumiti ni Lina at sabihing ayos lang ang lahat. Gusto niyang magbiro, mag-iba ng usapan, pero hindi niya kaya. Umupo siya sa gilid ng kama sa harap ni Lola Rosa. Pinagsalikop ang kanyang mga daliri at nagsimulang magkuwento. Salit-salit, magulo, at tumatalon mula sa isang paksa patungo sa isa pa at nagagalit siya sa sarili dahil hindi niya maayos ang kanyang mga salita. Ang boses ni Rico sa likod ng bahagyang bukas na pinto, ang salitang tagapag-alaga, ang pangalan ni Lola Rosa, ang mga dokumento, ang pundasyon, ang bahay, ang construction company lahat, ay lumabas mula sa kanya na parang ibinuhos mula sa isang kahon, magulo, at halo-halo. Inaasahan ni Lina na mamumutla si Lola Rosa, hahawakan ang dibdib, hihingi ng tulong. Inaasahan niya ang mga luha, pagkalito, takot. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari. Tahimik na nakinig si Lola Rosa. Nadulas ang diaryo mula sa kanyang mga tuhod, patungo sa sahig. Ngunit hindi man lang niya ito tiningnan. Nang tumahimik si Lina, dahan-dahang inabot ni Lola Rosa ang kanyang tungkod. Hinigpitan ang hawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. At ngumiti ng mapait, hindi eksaktong malungkot, kundi kakaiba. Tulad ng ngiti ng mga taong nakumpirma. Ang matagal na nilang hinala. Ngunit ayaw paniwalaan. Kung ganun, dumating na rin sila sa wakas, sabi niya ng mahina. Pagkatapos, nanahimik siya at idinagdag. Akala ko may pasensya silang hintayin akong mamatay ng kusa. Pero mukhang nagmamadali sila. Nagtaka si Lina. Inaasahan niya ang kahit ano, maliban sa ganoong kahinahunan. Lola Rosa, hindi ninyo naintindihan. Mabilis niyang sinabi. Gusto nilang gamitin ako para ipapirma sa inyo ang mga papeles. Planado na ng asawa ko at ng direktor ang lahat. Naintindihan ko yan ng perpekto. Putol ni Lola Rosa. Umupo ka ng maayos at huwag kang mag-alala. Bigyan mo ako ng 1 minuto para mag-isip. Nanahimik si Lina. Tahimik ang kwarto. Tanging ang puno ng manggalang sa labas ang humuhuni at mula sa kung saang malayo sa pasilyo, umuugong ang kariton ng pagkain. Tumingin si Lola Rosa sa bintana at biglang napansin ni Lina kung paano nagbago ang kanyang muka. 1 minuto lang ang nakalipas. Isa siyang matandang babae sa silyon. Pagod.
bahagyang kuba. Ngayon, para bang may nagbukas ng ilaw sa loob. Naging matalas ang kanyang tingin. Nakatutok, tulad ng isang taong sanay, gumawa ng mga desisyon. Lina. Nagsimula si Lola Rosa. At iba na ang kanyang boses, hindi ang karaniwang boses na ginagamit niya sa pagrereklamo sa mga aid o paghiling na ilipat ang channel. May ikukuwento ako sa'yo. Dapat ko na sanang ikinuwento ito sa'yo noon pa. Pero ipinagpaliban ko. Ayaw kitang idamay. Nanahimik siya. Tinitipon ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos, nagsalita siya ng tuwid, tumpak, walang mga salitang hindi kailangan. Si Rosa Victoria Machado, bago magretiro, ay nagtrabaho ng 40 taon bilang isang notaryo publiko. Nagsimula siya ng napakabata sa isang maliit na notaryo sa isang distrito, kung saan may isang makinilya at isang tintero sa mesa, at ang pila ng mga kliyente ay umaabot hanggang sa hagdanan. Pagkatapos ay dumating ang pag-aaral sa batas, pribadong practice, mga komplikadong kaso ng mana, mga kontrata, mga power of attorney, mga testamento. Nakita niya ang napakaraming kwento ng tao sa likod ng mesang iyon, na sapat na para sa 10 nobela. Nakita niya ang mga anak, na naghahati-hati sa mga apartment ng mga magulang na kararating lang ng burol. Nakita niya ang mga asawang naglilipat ng ari-arian sa mga kerida sa likod ng kanilang mga asawa. Nakita niya ang mga peking pirma, mga pinalitang testamento, panggigipit sa mga matatanda. Kabisado niya kung paano gumagana ang mga ganitong eskema dahil ginugol niya ang kanyang buhay sa frontline kung saan nagtatagpo ang batas at ang kasakiman ng tao. Nakinig si Lina na may pakiramdam na parabang ngayon lang niya nakikita ang isang taong akala niya ay kilala na niya. Ang Lola Rosa, na 6 na taon nang nakaupo sa silyong iyon, nagrereklamo tungkol sa lugaw, nakikipag-away para sa remote control ng TV, at humihingi ng mas matapang na tsaa. Ang parehong Lola Rosa na iyon ay isang ganap na ibang tao pala kaysa sa kanyang inaakala. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Ginoong Reyes, patuloy ni Lola Rosa. Naaalala mo si Aling Claudia mula sa room 88? Isang tahimik na babae. Hindi kailanman nakikipag-away, laging gumagawa ng kanyang mga gansilyo. Mayroon siyang 2-bedroom apartment sa Abinida. Hindi dumadalaw ang mga anak. Hindi tumatawag ang mga apo. 6 na buwan pagdating niya rito, biglang napunta sa pangalan ng kung anong pundasyon ng apartment niya. Inilipat si Aling Claudia sa likod na block, sa isang shared room, at 3 buwan pagkatapos, namatay siya ng tahimik. Walang gulo. Akala ng lahat, dahil sa edad, huminto si Lola Rosa, at bago si Aling Claudia, nandoon si Mang Sebastian, mula sa room 210. Isang dating guro. Mag-isa siyang nakatira. Walang kamag-anak. Isang bahay sa probinsya na may lupa. Napunta rin sa pundasyon. Pagkatapos niyon, hindi na nila siya inilalabas para mamasyal. Inilagay siya sa pangkalahatang pagkain. Pinutol ang kanyang mga gamot. Tumagal siya ng 1 taon at kalahati. Mas maayos pa akong kumilos noon. Dinalaw ko siya. Dinalhan ng prutas. Mula sa kainan. Siya mismo ang nagkuwento sa akin na may pinirmahan siyang mga papeles, pero hindi niya maalala kung ano. Sabi niya, ipinaliwanag daw ng doktor na para sa ikabubuti niya iyon. Sinubukan kong magtanong ng mas maraming detalye, pero nalilito na siya paulit-ulit. At pagkatapos, nawala na siya. Humarap si Lola Rosa kay Lina at tiningnan siya sa mata. Alam kong darating din sila sa akin balang araw. Masyadong kaakit-akit ang bahay ko. Hindi ko lang alam kung sino ang ipapadala nila. Ngayon, alam ko na. Ang asawa mo, at ikaw, naramdaman ni Lina na nanikip ang lahat sa loob niya hindi dahil sa takot kundi sa hiya. Si Rico, ang kanyang asawa, ang lalaking kasama niya sa iisang kama, ay balak gamitin ang kanyang tiwala bilang susi at hindi para sa isang maliit na bagay, kundi para nakawin sa isang matandang babae, ang natatangi na lang niyang natitira. Lola Rosa, mahinang sabi ni Lina. Hindi ko ito gagawin. Tatanggi ako. Sasabihin ko kay Rico na hindi ko gagawin. Hindi! Putol ni Lola Rosa.
Hindi ka tatanggi. Gagawin mo kung ano mismo ang hinihiling nila. Tinitigan siya ni Lina, hindi maintindihan. Isipin mo. Lumapit si Lola Rosa at itinuktok ang tungkod sa sahig. Tulad ng ginagawa niya kapag gusto niyang pakinggan siya ng mabuti. Kung tatanggi ka ngayon, hahanap sila ng ibang paraan. Ipapadala nila ang mga papeles sa pamamagitan ng ibang tao. Pepekein nila ang pirma ko, o hihintayin lang nila ng ilang buwan, at susubukan ulit. At wala tayong ibang panlaban kundi ang mga salita mo. Nasa likod ka ng pinto, at narinig mo. Hindi yan ebidensya. Sasabihin nilang nagkamali ka ng intindi, na may personal kang motibo, na isa ka lang selosang asawa, na nahimik si Lina. Tama si Lola Rosa. At ang katotohanang iyon ay lalong nagpabigat sa lahat. Pero kung tatanggapin mo at dadalhin mo sa akin ang mga dokumentong iyon, magkakaroon tayo sa ating mga kamay ng bagay na hindi ko kailanman nakuha sa loob ng 6 na taon. Isang papel ang mismong papel nila, na may mga pirma nila, may mga kondisyon nila. Hindi ito hinala. Hindi ito haka-haka. Ito ay material na ebidensya ng ginagawa nila. Sa mga tao sa lugar na ito, sumandal si Lola Rosa sa silyon. Pagod ang kanyang mukha, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Nakaupo si Lina sa gilid ng kama. At nararamdaman niyang nag-aaway ang 2 boses sa loob niya, sabi ng isa. Kalaban mo ang asawa mo, ang direktor, ang construction company, mga taong may pera at koneksyon. Isa kang tagapag-alaga. Wala kang panlaban. Wala kang maipantatapat sa kanila. Ang pangalawang boses ay tahimik, ngunit sa loob nito ay nabubuhay ang pangarap na iyon, ang maliit na bahay. Para sa mga nag-iisang matatanda. Isang lugar kung saan walang takot. At ang bahay na iyon ay hindi isang abstraction. Nasa sentro ito ng kabisera, luma at gawa sa bato. May hardin at mga puno ng mangga, at gusto nilang kunin ito. Mula sa isang babaeng sa loob ng 6 na taon, ay naging mas malapit pa kay Lina, kaysa sa sarili niyang pamilya. Natatakot po ako, tapat na sabi ni Lina. Tama lang na matakot, sagot ni Lola Rosa. Tanga lang ang hindi natatakot, kapag kaharap ang mga taong may pera at posisyon. Pero hindi ka tanga, Lina. Ang totoo, matagal ka na nilang kinukumbinsi na wala kang kwenta. Itinaas ni Lina ang kanyang ulo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya na parang kuryente, sinabi ng walang drama, sa mahinahong boses ng isang matandang babae sa isang silyon. Ngunit tumama ito sa puntong hindi tinamaan ng mga pagtatangka ng mga kaibigan na palakasin ang kanyang loob o ng sarili niyang mga iniisip sa gabi. Matagal ka na nilang kinukumbinsi na wala kang kwenta. Iyon na iyon. Iyon mismo ang ginawa ni Rico. Sa lahat ng mga taon na iyon. Hindi siya sumisigaw. Hindi nananakit. Hindi nagkukulong. Maingat lang. Araw-araw. Dahan-dahang ipinapaliwanag na hindi siya sapat na matalino, hindi sapat na edukado, hindi sapat na mahalaga para magkaroon ng sariling opinyon, sariling pangarap, sariling boses. At naniwala siya. Dala-dala niya ang paniniwalang iyon, tulad ng pagdadala ng isang lumang peklat. Nasanay na siya, at hindi na niya napapansin. Sige po, sabi ni Lina. Gagawin ko po ang sasabihin ninyo. Tumango si Lola Rosa at inabot ang tasa ng malamig na tsaa. Uminom siya. Napangiwi sa lamig. Automatikong tumayo si Lina. Kinuha ang tasa at naglakad patungo sa electric kettle na nasa estante sa tabi ng pinto. Mga pamilyar na kilos na nagpakalma. Tubig. Pindot. Hintay. Kutsarita ng asukal. Hiwa ng kalamansi sa platito. At isa pa. Sabi ni Lola Rosa, habang naghahanda si Lina ng tsaa. Huwag kang magpapahalata sa bahay. Kahit sa tingin o sa salita, hindi dapat maghinala si Rico ng anuman. Para sa kanya, dapat manatili kang kung sino, ang inaakala niyang ikaw, isang tagapag-alaga na madaling kumbinsihin, sabi ni Lina. At sa kanyang boses, sa unang pagkakataon, may narinig na bago. Hindi sakit, hindi galit. Isang bagay na matatag, kalmado, tulad ng isang desisyon.
Nang gabing iyon, umuwi si Lina. Amoy hapunan ng kapitbahay ang pasilyo ng gusali. Sa landing ng ikatlong palapag, may isang stroller na hindi pa rin inaalis ng mga kapitbahay. Binuksan ni Lina ang pinto at agad naramdaman na may iba. Nakabukas ang ilaw sa pasilyo, may amoy ng kape mula sa kusina, at sa sabitan, naroon ang Amerikana ni Rico. Karaniwan, mas huli siyang umuuwi kaysa sa kanya. Naghubad siya ng sapatos, isinabit ang kanyang jacket, at pumunta sa kusina. Nakaupo si Rico sa mesa. Sa harap niya ay isang tasa ng kape at isang puting kahon ng cake. Isang cake ang paborito ni Lina. Binili niya ito sa isang panaderya malapit sa bahay, na kung minsan ay dinadaanan ni Lina pagkatapos ng shift. Ngunit hindi siya bumibili, dahil sa tingin ni Rico ay kalokohan ang gumastos sa matatamis. Nagpa siya akong sorpresahin ka, sabi niya at ngumiti. Isang malambot, mainit, halos tunay na ngiti. Halos. Kilala ni Lina ang ngiting iyon. Lumalabas ito kapag may kailangan si Rico. Matagal na, sa mga unang taon, inakala ni Lina na pag-ibig iyon. Pagkatapos, kinasanayan na lang. Ngayon, nakikita niya ito ng buo. At kasabay ng sakit, nagbibigay ito ng kakaibang gaan sa pakiramdam. Tulad ng karaniwang nangyayari. Kapag huminto ka na sa pag-asa, salamat, sabi ni Lina. Umupo siya sa tapat niya at inabot ang kahon. Ang ganda. Matagal na tayong hindi kumakain ng ganito. Kita mo na? Itinaas ni Rico ang kanyang mga kamay. At sinasabi mong, hindi ako marunong magsorpresa. Hindi niya iyon sinabi. Pero hindi na siya nakipagtalo. Hiniwa niya ang cake, nilagyan ng isang piraso si Rico, at isang piraso para sa sarili. Sumipol ang takure. Tumayo si Lina, naghanda ng tsaa. Kinuha ang mga tasa ang sa kanya, na may sirang hawakan, na ayaw niyang palitan, at ang sa kanya na puti na may asul na mirasol. Mga ordinaryong kilos, ordinaryong gabi. Ngunit sa loob, nanginginig ang lahat, na parang isang tensyonadong kwerdas. Kinain ni Rico ang cake. Nagkuwento siya tungkol sa isang kasamahan na natapunan ng kape ang keyboard. Tumawa siya sa sarili niyang biro. Tumango si Lina. Ngumiti sa tamang pagkakataon. Nagsalin ng tsaa. Pagkatapos, nanahimik siya, inilayo ang plato, at nagsalita sa ibang tono. Seryoso. Nag-aalala. Ang tono na minsan niyang inakalang pag-aalaga. Oy Lina! Nagsimula siya, pinapaikot ang kutsarita sa pagitan ng kanyang mga daliri. May nalaman ako sa trabaho. Ang Home for the Aged, kung saan ka nagtatrabaho, ay may programa para sa pagpapabuti ng kondisyon ng mga residente. Parang isang individual package. Pribadong kwarto, mas masarap na pagkain, mga dagdag na procedure. Alam kong nag-aalala ka para sa Lola Rosa mo. Kaya pwede rin itong gawin para sa kanya. Kaso, matigas ang ulo niya. Alam mo na, hindi nagtitiwala sa kahit sino, pero sa'yo, nagtitiwala siya. Sinabi niya ito, nang mahinahon, nakatingin sa kanyang mga mata. At malinaw na nakikita ni Lina kung paano niya maingat na pinipili ang bawat salita. Hindi mga dokumento kundi programa. Hindi pirma kundi magparehistro. Hindi pundasyon kundi pagpapabuti ng kondisyon. Bawat pangungusap ay binalot sa pag-aalala, tulad ng isang tabletang binalot sa asukal. Kailangan lang dalhin mo sa kanya ang mga papeles at ipaliwanag kung tungkol saan ito. Walang komplikado. Alam mo kung paano siya kausapin. Sabihin mo lang na para sa ikabubuti niya ito. Ibinaba ni Lina ang kanyang tingin sa tasa. Mainit ang tsaa. Umaakyat ang singaw. At tinitigan niya ang singaw na iyon para hindi tumingin kay Rico. Kailangan niya ng ilang segundo para hindi manginig ang kanyang boses. Hindi ko alam. Mahinang sabi niya. Masyado siyang matigas ang ulo. Kung maghinala siya ng anuman, ako ang sisisihin. Baka hindi na niya ako papasukin. Umiling si Rico, at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang isang bahagyang inis mabilis sa isang iglap lang. Ngunit nahuli ito ni Lina, tulad ng lagi niyang pagkahuli rito. Lumapit si Rico at tinakpan ang kamay niya ng kanyang kamay.
Ang palad niya ay tuyo at mainit. Ito rin ay isang pagkakataon para sa'yo. Sa totoo lang, nangako ang pamunuan ng kanlungan ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa pagpaparehistro. Tunay na pera, hindi yung barya-barya na binibigay sa'yo kada shift. Isipin mo ng mabuti, hanggang kailan ka pa ba magiging kapos sa pera? Matalino kang babae, kailangan mo lang maging mas praktikal minsan. Matalino kang babae. Ang papuri, ang banayad na panggigipit, ang paalala sa pera na laging kulang. Kabisado ni Lina ang pamamaraang iyon. Purihin muna, pagkatapos ipakita ang problema, pagkatapos ay ialok ang solusyon at magpanggap na ito ay kanyang pagpili. Dati, nahuhulog siya roon. Ngayon, nakikinig siya at iniisip si Lola Rosa na nakaupo sa silyon sa tabi ng bintana. Hawak ang tungkod. Naghihintay. Sige, sabi ni Lina. Susubukan ko. Sumandal si Rico sa silya at sa kanyang mukha ay dumaan ang isang alon ng ginhawa na mabilis niyang itinago sa likod ng isang ngiti. Ayan. Bukas. Dadalhin ko ang mga dokumento. Walang mahirap. 2 papel. Pirma. Petsa. Hindi mo na kailangang basahin ng maigi. Hindi mo na kailangang basahin ng maigi. Sinabi niya ito ng natural na parang sinabing, huwag mong kalimutang patayin ang ilaw. O, bumili ka ng pandesal pa uwi. At sa loob ng hindi mo na kailangan na iyon, ay nakapaloob ang lahat ng iniisip ni Rico tungkol sa kanya. Siya ang mga braso na nagdadala ng tray, ang boses na magsasabi ng tamang salita. Ang mukha na pinagkakatiwalaan ng matanda isang instrumento. Hindi isang tao. Iniligpit ni Lina ang mesa. Hinugasan ang mga pinggan. Nilinis ang kalan. Pumunta si Rico sa sala para manood ng balita. Naiwan siya sa lababo. Tiningnan ang sariling refleksyon sa madilim na bintana at naisip, bukas, dadalhin niya ang folder at magsisimula na ang lahat. Sa gabi, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kanyang panig ng kama, nakikinig sa regular na paghinga ni Rico. Nakatingin sa kisame. Sa labas, umuugong ang mga sasakyan. Ang mga kapitbahay sa itaas ay may sanggol na umiyak. At pagkatapos ay tumahimik. Sa isip ni Lina, paulit-ulit ang lahat ng sinabi ni Lola Rosa at ang sinabi ni Rico. At sinusubukan niyang intindihin kung kailan eksakto naging ganito ang kanyang buhay. Kung kailan siya huminto sa pakikipagtalo, sa pagnanais, sa paniniwalang may mababago pa siya. Isang partikular na umaga ba iyon? Isang partikular na usapan? O nangyari ba ito ng napakabagal na hindi niya namalayan? Hanggang sa isang araw ay nagising siya at natuklasan na halos wala nang natitira sa kanyang sarili. Kinaumagahan, mas maagang umalis si Rico. Narinig ni Lina siyang nagpaplansa sa pasilyo. Narinig niya ang pag-click ng kandado. Sa mesa sa kusina, may isang asul na folder na plastic na may transparent na bintana sa takip. Sa loob ng bintana, puting papel na may logo ng kanlungang payapa. Binuksan ni Lina ang folder. Sa ibabaw, isang pahina na may titulong Pahintulot para sa pinalawak na pakete ng mga serbisyong medikal. Ordinaryong papel. Standard na form. Walang kahina-hinala. Binaligtad ni Lina ang pahina. Sa ilalim, may pangalawang dokumento. Isang special power of attorney na nakaprint sa maliit na letra sa 2 pahina. At pagkatapos ng SPA, isang kontrata. Binasa niya ito ng dahan-dahan, tinutunton ang mga linya gamit ang kanyang daliri. At sa bawat linya, lalong lumalakas ang lamig sa loob niya. Kontrata ng paglilipat ng karapatan sa ari-arian, pabor sa pundasyong benepisyaryo, na pag-asa buhay ng kanlungang payapa. Adres ng ari-arian. Ang adres ng bahay ni Lola Rosa. Pirma ng nagbibigay. Isang blankong linya na may notasyong Machado R. V. Petsa. Ang petsa ngayon. Isinara ni Lina ang folder. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang folder sa kanyang bag. Isinuot ang kanyang jacket. At lumabas ng bahay. Dumating siya sa kanlungan. Pagsisimula ng umaga, nagpalit ng damit sa locker room.
Kinuha ang tray ng mga pang-umagang gamot at naglakad sa pasilyo tulad ng ginagawa niya. Araw-araw, dumaan siya sa kainan. Dumaan sa opisina ng direktor. Sarado ang pinto. Tahimik. Dumaan sa 203, kung saan naririnig na ang TV ni Aling Antonia. Sa dulo ng pasilyo, pagkaliko patungo sa kuwarto sa kanto na may puno ng mangga sa bintana, naghihintay si Lola Rosa. Nakaupo siya hindi sa silyon kundi sa kama. Bihis at ayos na. Hawak ang tungkod na parang may pupuntahan. Sa mesita, may bagong timplang tsaa na nangangahulugang dumaan na ang aid. Dala mo? Tanong ni Lola Rosa sa halip na bati. Tahimik na inilabas ni Lina ang folder mula sa kanyang bag at inilagay sa kama. Isinuot ni Lola Rosa ang kanyang salamin, hindi yung nasa gasgas na lalagyan, kundi isa pang may maitim at seryosong frame na hindi pa nakikita ni Lina. Kinuha niya ito mula sa ilalim na kahon ng mesita at naisip ni Lina na marahil ito ang kanyang salamin sa trabaho mula sa dating buhay. Noong nakaupo si Lola Rosa sa mesa ng notaryo at nagbabasa ng 20 dokumento sa isang araw, binuksan ni Lola Rosa ang folder at nagsimulang magbasa. Dahan-dahan siyang nagbasa. Maingat, tinutunton ang mga linya gamit ang kanyang daliri. Eksakto tulad ng ginawa ni Lina. Isang oras na ang nakalipas. Ngunit kung si Lina ay nagbasa ng may takot, si Lola Rosa ay nagbasa ng may propesyonal na atensyon. Humihinto sa mga formulasyon. Bumabalik sa ilang talata. Nagbubulungan sa ilang punto. Nakaupo si Lina sa tabi niya. Naghihintay. Sa labas, hinahampas ng hangin ang puno ng mangga. Isang ladybug ang gumagapang sa salamin. Napakatahimik na naririnig ang kaluskos ng mga pahina sa ilalim ng mga daliri ni Lola Rosa. Sa wakas, isinara ni Lola Rosa ang folder, tinanggal ang kanyang salamin, at inilagay sa mesita. Mahusay ang pagkakasulat, sabi niya. Maaaring walang hiya ang asawa mo, pero bilang abogado, magaling siya. Ang isang ordinaryong tao. Babasahin ito at walang mapapansin. Ang pahintulot sa harap ay ang panakip. Hindi man lang kailangan ng pirma. Nandyan lang para magdisimula. Ang special power of attorney naman ay isang matalinong gawa. Sa pamamagitan nito, ililipat ko sa pundasyon ang karapatang pamahalaan ang bahay sa ngalan ko. At ang kontrata ay isang standard na form, ngunit may maliit na patibong sa ikalimang talata. Nakikita mo rito, sa kaso ng imposibilidad ng personal na pagharap ng nagbibigay, lahat ng aksyon ay isasagawa ng kinatawan ng pundasyon. Ibig sabihin, pagkatapos kong pumirma, hindi ko na kailangang magpakita kahit saan. Sila na mismo ang mag-aasikaso ng lahat. At pagkatapos, hindi ko na ito maipapalaban. Pirma ko pa rin iyon. Sa huli, nakinig si Lina at naramdaman na ang takot na bumalot sa kanya. Mula kahapon ay nagsisimulang humupa. Hindi dahil nabawasan ng panganib. Hindi. Pareho pa ring seryoso ang lahat. Ngunit sa tabi niya, ay may isang taong nakakaintindi sa nangyayari. Hindi sa antas ng emosyon, kundi sa antas ng mga talata, formulasyon, at butas sa batas. Alam ni Lola Rosa ang wikang iyon. Tulad ng pagkaalam sa sariling wika matatas, walang diksyonaryo. Ngayon, sila mismo ang nagbigay sa atin ng sandata, sabi ni Lola Rosa at tinapik ang daliri sa folder. Ang mga dokumentong ito ay hindi lang papel. Ito ay ebidensya ng intensyon. Naghanda sila ng isang partikular na kontrata para sa isang partikular na bahay, ng isang partikular na tao. May petsa, may mga detalye ng pundasyon, may pirma ng direktor. Kung idadagdag dito kahit isang katulad na kaso, sistema na iyon. At alam kong may mga kaso. Huminto si Lola Rosa. Pagkatapos ay tumingin kay Lina. Kailangan kong makausap ang isang tao. Si Teresa de Leon. Nagtrabaho kami ng magkasama 30 taon na ang nakalipas sa isang maliit na notaryo. Pagkatapos, pumunta siya sa kongreso. Ako, nag-private practice, pero hindi kami nawalan ng koneksyon. Matagal na siyang retirado. Pero ang utak niya ay mas mahusay pa kaysa sa maraming kabataan. At nagtitiwala ako sa kanya. Tulad ng pagtitiwala ko sa sarili ko.
Hanapin mo ang numero niya. Nakasulat sa aking agenda. Sa mesita, sa ilalim ng mga serbidora, natagpuan ni Lina ang isang lumang, gasgas na telephone directory na may mga alpabetikong separator sa gilid, tulad ng mga ibinebenta noong 90s. Sa letrang D, nakita niya ang entry. De Leon, Teresa, isang numero na nakasulat, sa bilog at maingat na letra. At isa pa, Lina, dagdag ni Lola Rosa, kailangan mong mag-isip. Alalahanin mo. Baka may kamag-anak ng mga dating residente na dumating, nagtanong. Baka may nagreklamo na nawala ang apartment ng lola o lolo nila. Ang ganoong tao ay karaniwang mayroon. Hindi lang nila alam kung kanino lalapit at sa paglipas ng panahon, sumusuko na lang. Nag-isip si Lina at biglang naalala. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Dumating sa kanlungan ang isang babaeng nasa 50s na may suot na jacket na kulay abo at isang folder ng mga dokumento. Nagtatanong tungkol sa kanyang ina na nakatira roon dati at ayon sa kanila, bago mamatay, ay inilipat ang kanyang apartment sa isang pundasyon. Ang babae ay nalilito, galit, at kasabay nito, walang magawa, ipinadala siya sa direktor. At pagkatapos ng 10 minuto, lumabas siya sa opisina na namumula at may luha sa mga mata. Nakatayo si Lina sa pasilyo at narinig ang babae na nagsabi sa telepono. Sabi nila, voluntaryong pinirmahan ni nanay ang lahat. Pero alam kong hindi niya kailanman gagawin iyon. Ikinuwento ito ni Lina kay Lola Rosa. Tumango ito na para bang narinig niya mismo ang kanyang inaasahan. Hanapin mo siya. Pangalan, telepono, kahit ano, sa reception. Dapat may mga tala ng mga bisita sa logbook. Huwag kang magpapahalata. Tumingin ka lang at isulat. Tumango si Lina. Bigla niyang napagtanto na sa unang pagkakataon sa maraming taon, binigyan siya ng isang gawaing may tunay na kahulugan. Hindi dalhin ang gamot. Hindi maglampaso ng sahig. Hindi sabihin sa matanda na pumirma. Isang tunay na gawain na may nakasalalay. At hindi para kay Rico, hindi para sa direktor. Para kay Lola Rosa, para kay Aling Claudia na hindi na matutulungan. Para kay Mang Sebastian, para sa babaeng nakaabrigong kulay abo. At para sa lahat ng mga nalinlang sa loob ng mga pader na iyon. Tumayo siya, kinuha ang tray ng mga gamot na naiwan sa mesita, at naglakad patungo sa pinto. Lina, tawag ni Lola Rosa. Lumingon siya. Mag-ingat ka, at huwag magmadali. Mayroon tayong oras. Akala nila, lahat ay naaayon sa plano nila. Hayaan mo silang maniwala. Tumango si Lina, at lumabas sa pasilyo. Dahan-dahang nagsara ang pinto, at muling naging bakante ang pasilyo. Tanging ang amoy ng vinyl, ang malayong boses ng TV, at ang mga hakbang ng isang tagapag-alaga na may dalang gamot na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay alam kung saan siya pupunta. Tumagal ng 3 araw ang paghahanap. Maingat na kumilos si Lina, tulad ng hiling ni Lola Rosa. Walang pagmamadali. Walang mga hindi kinakailangang tanong. Walang pagpapahalata. Unang araw, pagkatapos ng panggabing ronda, nanatili siya sa reception sa dahilan na titingnan ang schedule ng shift. Ang logbook ng mga bisita ay nasa counter. Makapal, may plastic na takip, at gasgas na mga pahina. Tiningnan ito ni Lina. Nagkukunwaring naghahanap ng tala ng sarili niyang shift. Ngunit sa totoo lang, ay naghahanap ng petsa mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Natagalan siyang hanapin ito. Maikli ang tala. Pineda. Bisita kay Jeneng. Pineda. Room 114. Petsa. Pirma ng guwardiya. Oras ng pagpasok at paglabas. Pineda. Itinago ni Lina ang pangalan sa kanyang memorya at isinara ang logbook. 2 araw. Pumasok siya sa arkibo. Isang maliit na silid sa dulo ng unang palapag, kung saan nakalagay ang mga lumang file ng mga residente. Formal na. Mga nurse at administrasyon lang ang may access. Ngunit ang pinto ay may simpleng trangka lang, at matagal nang nawala ang susi. Natagpuan ni Lina ang file ni Pineda. Eunice,
Room 114. Pumasok 3 taon na ang nakalipas. Diagnosis: Dementia. Maagang yugto. Mga malalang sakit. Limitadong paggalaw. Sa field na contact, nakalagay Nelia Pineda, anak, at isang numero ng telepono. Sa field na discharge, isang petsa at ang notasyong inilipat. Sa Block B, shared room, at 4 na buwan pagkatapos ng paglipat. Isa pang tala, ang huli, pumanaw, katawan, ibinigay sa mga kaanak. Kinopya ni Lina ang numero ng telepono sa isang piraso ng papel. Ibinalik ang file sa lugar nito at lumabas ng arkibo. Kalmado ang kanyang mga kamay. Ngunit sa loob, lumalaki ang isang mabigat, mapurol na galit hindi mainit. Hindi ang nagtutulak na sumigaw at maghampas ng kamao sa mesa, kundi malamig, pantay na galit na nagpapalinaw ng isip. Sa gabi, nang maligo si Rico, tumawag siya. Ang boses niya ay hindi mapagkatiwala. Pagod, tulad ng sagot ng mga taong matagal nang huminto sa pag-asang may magandang balita. Nelia Pineda, hindi po ninyo ako kilala. Mahinang sabi ni Lina. Idinidiin ang telepono sa tainga at nakikinig sa ingay ng tubig sa banyo. Nagtatrabaho po ako bilang tagapag-alaga sa kanlungang payapa. Gusto ko po kayong makausap tungkol sa inyong ina. Nanahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, sinabi ni Nelia sa paos na boses. Pumunta na ako dyan. Sinabi nila na ang nanay ko mismo ang pumirma sa lahat, na nasa tamang pag-iisip siya. Wala akong napatunayan. Sabi ng abogado, walang pag-asa. Alam ko po. Sagot ni Lina. Pero ngayon, sinusubukan nilang gawin ang parehong bagay sa ibang babae. At mayroon kaming mga dokumento. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Nanahimik si Nelia ng mga 20 segundo. Pagkatapos, sinabi niya, punta ka bukas. Nakatira ako malapit sa palengke. Yung building na may asul na rehas. Pangalawang entrance. Nakatago lahat ng papeles ko. Wala akong itinapon. 3 araw, pagkatapos ng shift, pumunta si Lina sa bahay ni Nelia. Nakatira siya sa isang lumang 5 palapag na gusali, sa isang 2-bedroom apartment, na amoy pusa at gamot. Sa mesa sa kusina, na may mantel na may mga kwadrado, inilatag ni Nelia ang isang folder ng mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang inilalabas ang mga papel, hindi dahil sa katandaan, kundi sa emosyon. Naroon ang lahat, isang kopya ng kontrata, kung saan inilipat ang apartment ni Eunice Pineda, sa Pundasyong Pag-asa Buhay, ang Special Power of Attorney, na may pirma ng kanyang ina, ang Deed of Assignment, at 3 pang liham na ipinadala ni Nelia sa piskalya, bawat isa'y may selyo at standard na sagot. Matapos ang pagsusuri, walang nakitang irregularidad. 6 na buwan akong kumatok sa mga pinto, sabi ni Nelia, nakaupo sa harap ni Lina. Hawak ang tasa ng tsaa, gamit ang 2 kamay. Pumunta ako sa piskalya. Sa pulisya, nakakuha pa ako ng audience sa isang kongresista. Pare-pareho ang sinabi nila. May pirma. Hindi kailangan ng ratifikasyon ng notaryo. Walang basehan para magbukas ng investigasyon. At patay na si nanay noon. Wala nang mapagtatanungan. Pinunasan ni Nelia ang kanyang mga mata ng likod ng kanyang kamay at idinagdag sa mas mahinang boses. Kasi alam ko, hindi niya kailanman gagawin iyon. Itinabi niya sa akin ang apartment na iyon. Buong buhay niya itong itinabi. Sabi niya, para sa'yo to, Nelia. Pagkatapos ko. Tapos bigla. Isang kung sinong pundasyon. Isang pilantropiya. Ni hindi alam ni nanay kung ano ang pundasyong pilantropiko. Binibilang niya ang bawat sentimo ng kanyang pensyon. Dinala ni Lina ang mga kopya ng dokumento. Ibinigay ito ni Nelia nang walang pag-aalinlangan. Hinihintay niya ang tawag na iyon sa loob ng 1 taon at kalahati nang hindi niya alam. Sa gabi, dinala ni Lina ang lahat kay Lola Rosa. Inilatag niya ang mga papel sa kama sa tabi ng folder ni Rico. At matagal na pinagpalit-palit ang tingin mula sa isang kontrata, patungo sa isa pa. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang salamin at sinabing, parehong pundasyon,
Parehong formulasyon sa ikalimang talata, parehong notaryo, ang nagpapatunay ng mga kopya. Nakikita mo ang selyong ito, hindi ito nagkataon. Ito ay isang kadena. Sa puntong iyon, nakapunta na si Teresa de Leon sa kanlungan. Dumating siya sa araw. Nagpakilalang malayong kamag-anak ni Lola Rosa. Nagdala ng prutas sa isang bayong at isang garapon ng homemade na jam. Itinala siya ng guwardiya sa logbook at pinapasok ng walang tanong. Nanatili siya ng 2 oras kasama si Lola Rosa. Sinuri ang mga dokumento. Nagtanong ng ilang maikli, tumpak, at propesyonal na tanong kay Lina. Pagkatapos, umalis siya at bumalik kinabukasan, kasama ang isang batang abogado na ipinakilala niyang pamangkin ng isang kaibigan, ngunit magaling. Sinuri ng abogado ang mga papel, kinunan ng litrato ang bawat pahina, at sinabing sapat na iyon para sa isang reklamo sa piskalya. Ngunit kulang ng isang bagay. Ang kumpirmasyon na natanggap ni Lina ang mga dokumento partikular para linlangin si Lola Rosa. Ibig sabihin, kailangang i-record ang sandaling sasabihin ng direktor o ni Rico nang malakas na ang mga papel ay hindi kung ano ang itsura nito. Kung gayon, kailangang mangyari ang pirmahan. Sabi ni Lola Rosa. Hayaan silang mag-schedule ng pulong. Pupunta ako at uupo sa mesa. Kung ano ang mangyayari pagkatapos, tingnan natin. Nakaschedule ang pulong para sa Biyernes. Sinabihan ni Rico si Lina ng natural sa hapunan, sa pagitan ng komento tungkol sa traffic sa EDSA at isang tanong kung may yogurt sa ref. Sabi niya, kailangang dalhin si Lola Rosa sa opisina ng direktor. Bubuksan ang mga papeles. Handa na ang lahat. 10 minuto lang. Samahan mo lang siya para hindi siya kabahan. Alam mo kung paano gawin yan. Ngumiti, tapikin ang kamay. Sabihin mong ayos lang ang lahat. Ikaw ang pinakamagaling diyan. Sinabi niya ito bilang isang papuri. Tumango si Lina at naghugas ng mga pinggan. Biyernes. 5 minuto bago ang takdang oras. Dinala ni Lina si Lola Rosa sa wheelchair, papunta sa opisina ng direktor. Ipinilit ni Lola Rosa ang wheelchair. Kahit kaya niyang maglakad. Sabi niya, mas magandang magmukhang mahinang matanda. Mas kapani-paniwala. Nakasuot siya ng isang madilim na bestida. Ang salamin na may seryosong frame ay nasa kanyang bulsa. Hawak ang tungkod na hindi naman kailangan sa wheelchair. Ngunit hinawakan ito ni Lola Rosa tulad ng dati, nang mahigpit, maputi ang mga buko. Sa opisina, naghihintay na sila. Nakaupo si Ginoong Reyes sa likod ng kanyang mesa. Sa harap niya, ang parehong asul na folder na may transparent na bintana. Sa tabi, isang baso ng tubig at isang bulpen. Nakatayo si Rico sa tabi ng bintana, mga kamay sa likod. Bago ang kanyang damit, kulay abo na may manipis na guhit, yung binili niya noong nakaraang buwan. At, alam ni Lina, hindi pa bayad ng buo, sa kanyang mukha, isang kalmado at tiwalang ngiti ng isang taong naniniwalang sarado na ang usapan. Itinulak ni Lina ang silya hanggang sa mesa. Umupo si Lola Rosa ng tuwid. Mga kamay sa kandungan, nakatingin sa harap. Mukha siyang pagod. Bahagyang nakayuko ang mga balikat. Mabagal ang mga kilos. Sa labas, isang matandang babae na bawat araw ay isang pasanin. Lola Rosa. Nagsimula si Ginoong Reyes sa malumanay na boses na laging nagpapakilabot kay Lina. Salamat sa pagpunta. Naghanda kami para sa inyo ng isang maliit na pakete ng mga dokumento. Sa praktika, ito ay isang simpleng formalidad para sa pagpaparehistro ng mas magandang kondisyon ng pananatili. Pribadong kwarto, mas masarap na pagkain, mga dagdag na procedure, matagal na naming gustong ialok ito sa inyo. Kayo ang aming pinahahalagahang residente. Matatas siyang magsalita na para bang nagbabasa ng walang pagmamadali. May mga paghinto sa tamang lugar. Itinulak niya ang folder patungo kay Lola Rosa. Binuksan niya ito sa unang pahina, kung saan naroon ang pahintulot para sa mga serbisyong medikal. Lumayo si Rico sa bintana at tumayo sa tabi ni Lina. Yumuko siya sa kanyang tainga. At bumulong.
Sabihin mong ayos lang. Tiwala siya sa'yo. Sabihin mong sinuri mo. At ayos lang ang lahat. Lumingon si Lina at tiningnan ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, tinitingnan niya ito ng walang takot. Walang karaniwang pagnanais na umiwas ng tingin. Walang pagtatangkang hulaan. Kung ano ang gusto niyang marinig. Nakikita niya ang kanyang tiwalang mukha. Maayos ang ahit, amoy mamahaling pabango, at wala siyang nararamdaman walang sakit. Walang galit, walang awa, tanging isang kawalan sa lugar, kung saan dati, ay mayroong isang bagay na tinawag niyang pag-ibig. Lumapit siya sa mesa. Inabot ni Ginoong Reyes ang bolpen. Nakaupo si Lola Rosa, hindi gumagalaw. Naghihintay. Kinuha ni Lina ang folder, ngunit hindi niya ito ibinigay kay Lola Rosa. Sa halip, binaligtad niya ang unang pahina, ang pahintulot para sa mga serbisyong medikal, at binuksan ang pangalawa, kung saan nagsisimula ang espesyal na poder. Pagkatapos, binaligtad niya ulit patungo sa kontrata ng paglilipat ng bahay. At sinabi ng malakas, sa isang pantay na boses na ikinagulat niya mismo, Lola Rosa, hindi po ito mga dokumento para sa pinalawak na pangangalaga. Ito ay isang kontrata kung saan ang inyong bahay ay mapupunta sa pundasyon ng kanlungan at isang special power of attorney kung saan lahat ay aayusin nang wala kayong partisipasyon. Nanahimik ang opisina. Sobrang tahimik na naririnig ang isang sasakyan na dumaan sa labas at sa kung saang bahagi ng pasilyo. Isang pinto na bumagsak. Tumalon si Ginoong Reyes mula sa likod ng kanyang mesa. Namula ang kanyang mukha. Nabasag ang kanyang malumanay na boses. Naging matinis. Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Isa kang tagapag-alaga. Wala kang kinalaman sa mga dokumento. Hindi mo man lang alam kung paano basahin yan. Namutla si Rico sa isang segundo. Lumitaw sa kanyang mukha ang isang bagay na parang pagkalito. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ngumiti. Inayos ang kanyang kurbata. At sinabi sa mapanghamak na tono, nakabisado ni Lina. Ginoong Reyes, huwag mo siyang pansinin. Wala siyang naiintindihan sa mga dokumento. Isa lang siyang tagapag-alaga. Kinabahan lang. Nangyayari yan. Halaan na makaantata. Na mag-aabagamita. Noon dahan-dahang itinaas ni Lola Rosa ang kanyang ulo, na para bang bawat kilos ay nangangailangan ng pagsisikap. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang salamin, na may maitim na frame, isinuot ito, at umayos sa wheelchair. Lumapad ang kanyang mga balikat. Tumaas ang kanyang baba, at sa harap nila, ay isang ganap na ibang tao, hindi isang matandang residente, kundi isang taong sanay, na pinakikinggan. Rosa Victoria Machado. Malinaw niyang sinabi. Nakatingin kay Rico. Notaryo publiko, 41 taon sa serbisyo. Binasa ko ang mga dokumento ninyo mula sa una hanggang huling linya at ang 5 talata ng Special Power of Attorney. Binasa ko rin yung kung saan ninyo buong husay na itinago ang paglilipat ng lahat ng karapatan sa pundasyon. Isang maingat na trabaho. Binata, sayang, at pinili mong gamitin ito laban sa isang taong ginugol ang buong buhay sa paggawa ng eksaktong parehong bagay. Bumuka ang bibig ni Rico, ngunit wala siyang nasabi. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang 3 tao. Si Teresa de Leon, na may suot na seryosong itim na blazer. Ang abogado na may folder sa ilalim ng braso. At si Nelia Pineda, na nang makita ang direktor, ay nagkagatlabi at namutla. Ngunit hindi umatras. Tahimik na inilapag ni Teresa de Leon sa mesa ang mga kopya ng dokumento mula sa kaso ni Eunice Pineda. Inilabas ng abogado mula sa folder ang mga litrato ng mga kontrata, isang comparative table ng mga formulasyon at isang listahan ng mga residente na ang mga ari-arian ay napunta sa Pundasyong Pag-asa Buhay sa nakalipas na 5 taon. Inilapag ni Nelia Pineda sa tabi ang kanyang 3 liham sa piskalya na may mga pagtanggi. Tiningnan ni Lola Rosa si Rico. Nakasandal siya sa pasimano at ang kanyang mukha ay kasing abo ng semento sa mga pader ng kanlungan. Hindi ka natalo dahil pangit ang pagkakagawa ng mga papeles,
sabi ni Lola Rosa. Maayos ang mga papeles. Natalo ka dahil ipinasiya mong ang taong may dalang tray ng gamot ay walang nakikita at walang naiintindihan. Nakita niya ang lahat, mula pa noong unang araw. Nagsimula ang investigasyon, 4 na araw pagkatapos. Dumating sa kanlungan ang mga taga-piskalya, 2 lalaking nakasibilyan, at isang babaeng may folder na nagsasalita ng mahina. Ngunit sa paraang kahit si Ginoong Reyes ay hindi nangahas na sumabad. Tinanggal sa puwesto ang direktor sa mismong araw na iyon. Lumabas siya sa opisina na may dalang karton na kahon, kung saan nakalagay ang isang maliit na estatwa, isang frame na may diploma, at isang tasa na may nakasulat na Best Doctor. Sinamahan siya ng guwardiya hanggang sa gate at isinara ang pinto. Walang empleyadong lumabas para magpaalam. Nagsimulang buwagin ang pundasyong Pag-asa Buhay kasama ang mga dokumento. Natuklasan na sa loob ng 5 taon. Dumaan dito ang mga ari-arian ng 7 nag-iisang residente, mga apartment, mga lote, mga garahe, lahat sa pamamagitan ng parehong eskema. Pahintulot para sa pinalawak na pangangalaga sa ibabaw, special power of attorney, at kontrata ng paglilipat sa ilalim. Ang mga pirma ay ibinibigay sa opisina ng direktor, madalas sa presensya mismo ni Ginoong Reyes, na sa bawat pagkakataon ay sinasabi ang parehong mga salita tungkol sa simpleng formalidad. Pagkatapos pumirma, ang mga tao ay inililipat sa likod na block, kung saan ang mga kwarto ay may 4 na kama, ang mga bintana ay nakaharap sa pader, at ang mga empleyado ay nagpapakita 1 beses sa isang araw. Sinubukan ni Rico na lumusot. Noong una, sinabi niyang sumusunod lang siya sa utos ng kumpanya, na hindi niya alam ang mga detalye, na pinagawa lang siya ng isang standard na pakete ng mga dokumento. Ngunit iba ang sinasabi ng mga email sa kanyang corporate account. Si Rico ang nag-asikaso ng kaso ng bahay ni Lola Rosa, mula simula hanggang wakas. Siya ang nakahanap ng koneksyon sa direktor. Siya ang nagmungkahi na gamitin si Lina, at sa isa sa mga liham sa pamunuan ng construction company, malinaw niyang isinulat na inaasahan niya ang isang komisyon sa pagbebenta ng lote pagkatapos gibain ang bahay, isang halaga na hindi man lang maisip ni Lina. Sa bahay, sa huling gabi bago umalis si Lina, sumigaw si Rico, hindi sa kontrolado at propesyonal na paraan tulad ng dati, kundi totoo. Nawawala ang boses. Hinahampas ang kamao sa mesa. Sinasabing sinira niya ang kanyang karera, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay. Nawala siyang kwenta. Kung wala siya, na tagapag-alaga siya, at mananatiling tagapag-alaga, na magsisisi siya, na babalik siyang gumagapang, na magmamakaawa siya. Nakatayo si Lina sa pasilyo. Handa na ang kanyang bag. Kaunti lang ang laman ng bag. Mga dokumento, isang pamalit na damit, charger ng cellphone, isang lumang litrato ng kanyang ina, at isang maliit na kahon ng mga hikaw na ibinigay sa kanya ni Lola Rosa sa huling kaarawan niya. Nakinig si Lina kay Rico at hinintay siyang matapos, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang marinig hanggang sa dulo. Gusto niyang tiyakin na hindi siya nagkamali, na ang lalaking nasa harap niya, na may pangit na mukha, sumisigaw na wala siyang kwenta, ay ang tunay na Rico, yung sinubukan niyang hindi makita sa loob ng 11 taon. Nang huminto siya dahil sa pagod, isinuot ni Lina ang kanyang jacket, kinuha ang bag, at lumabas. Dahan-dahang nagsara ang pinto. Walang kalabog. Sa landing, naroon pa rin ang stroller ng mga kapitbahay. Inikutan ito ni Lina at bumaba sa hagdan. Tumanggi si Lola Rosa na manatili sa kanlungan sa mismong araw na tinanggal ang direktor. Tinulungan siya ni Lina na mag-impake. Kaunting damit, 2 salamin sa lalagyan, ang agenda, isang tumpok ng mga diaryo, at ang garapon ng jam na hindi pa nabubuksan. Tumawag sila ng taxi at pumunta sa bahay na pinag-awayan ng lahat. Sinalubong sila ng bahay ng katahimikan at amoy ng lumang kahoy. Halos 6 na taon nang hindi nakatapak doon si Lola Rosa. Mula noong dinala siya sa kanlungan, matapos mabalian. Binuksan ni Lina ang mga bintana. Pinapasok ang liwanag. Sa mga kwarto,
May mga muebles na natatakpan ng kumot. Sa mga pasimano, isang makapal na alikabok. Sa hardin, masyadong lumago ang bougainvillea. At napabayaan ang mga puno ng mangga. Ngunit matatag ang mga pader. Buo ang bubong. At sa kusina, naroon pa rin ang mga kurtinang inilagay ni Lola Rosa. 20 taon na ang nakalipas, kupas na may maliliit na bulaklak. Nilibot ni Lola Rosa ang mga kwarto. Nakasandal sa tungkod. Hinahawakan ng mga pader. Humihinto sa mga bintana. Sa silid tulugan, matagal siyang tumayo sa harap ng isang lumang aparador, kung saan sa ilalim ng salamin ay may litrato ng kanyang asawa, isang seryosong lalaki na may checkered na polo at mababait na mata. Pagkatapos, lumingon siya kay Lina at sinabing, "Maglinis ka rito. At magpakulo ka ng tubig para sa tsaa. Nasa bahay na tayo." Nagkasundo sila na mananatili si Lina doon habang nagpapatuloy ang investigasyon para tumulong na ayusin ang lahat at alagaan si Lola Rosa. Ngunit lumipas ang 1 linggo. Tapos isa pa. At napagtanto nilang pareho na walang may balak lumipat. Kinuha ni Lina ang isang maliit na kwarto sa 2nd palapag. Ang dating silid panauhin na may bintanang nakaharap sa hardin. Dinala niya ang kanyang mga gamit mula sa apartment. Kasya sa 2 bag. Naging mainit at simple ang kanilang pamumuhay. Ipinaghahanda ni Lina si Lola Rosa ng oatmeal tuwing umaga, hindi yung galing sa sachet, kundi tunay, sa gatas, na may kaunting kanela, tulad ng gusto niya. Sa umaga, bumababa si Lola Rosa sa kusina. Umuupo sa lumang bilog na mesa, kung saan dati siyang nag-aalmusal kasama ang kanyang asawa. At naghihintay habang naghahanda si Lina ng tsaa. Bumili sila ng mga bagong tasa sa palengke, kung saan nagtitinda ang isang madaldal na allen na may gintong ngipin. Pinili ni Lola Rosa ang isang tasa na may ipinintang pusa at sinabing kamukha ng pusa si Ginoong Reyes. Mas guwapo lang. Kinuha ni Lina ang isang puting tasa na may asul na mirasol. Halos kapareho ng naiwan niya sa apartment ni Rico. Pinag-uusapan nila ang mga balita. Nagkokomento sa mga teleseryeng pinapanood nila sa gabi sa sala. Nagrereklamo si Lola Rosa na ang mga artista ngayon ay hindi marunong umarte. At tumatawa si Lina at sinasabing masyadong mapaghanap si Lola Rosa. Sa hardin, pinutol ni Lina ang bougainvillea. Pinulot ang mga nahulog na mangga. Inayos ang tarangkahan na sobrang ingay na naririnig mula sa kalsada. Sa gabi, tinuturuan ni Lola Rosa si Lina hindi formal, walang libro o kuwaderno, kundi tulad ng pagtuturo sa buhay, sa pagitan ng tsaa at hapunan, sa pagitan ng usapan tungkol sa panahon at talakayan tungkol sa mga presyo sa palengke. Tinuturuan niya siyang magbasa ng mga dokumento, maghanap ng mga nakatagong sugnay sa mga kontrata, huwag matakot sa mga opisyal, at magsalita ng may katatagan habang nakatingin sa mata, kahit gustong umiwas ng tingin. 3 buwan pagkatapos, inayos ni Lola Rosa ang bahay tulad ng pinangarap niya sa loob ng maraming taon. Hindi para sa mga pamangkin na hindi dumating, hindi para sa pundasyon na muntik na niyang mapagbigyan. Ang kalahati ng bahay ay magiging isang maliit na pansamantalang kanlungan para sa mga nag-iisang matatandang babae. Yung mga nalinlang, pinalayas, inabandona, nawala ng pamilya o bubong. Isang lugar kung saan walang takot, ang mismong lugar na pinangarap ni Lina isang araw. At sinabi ni Rico na wala siyang utak o koneksyon para maisakatuparan. Ang kalahati ay nanatiling tirahan ang bahay nilang dalawa. Hiniling ni Lola Rosa kay Lina na pamahalaan ang kanlungan. Nakaupo si Lina sa bilog na mesa sa kusina. Pinapaikot ang kutsarita sa pagitan ng kanyang mga daliri. At nanahimik. Pagkatapos, sinabi niya ng mahina na natatakot siya, na hindi niya kaya. Inabot ni Lola Rosa ang kanyang kamay sa mesa, at tinakpan ang palad ni Lina ng kanyang kamay tuyo. Mainit. May mga ugat na litaw. Lina, dinala mo ang buhay ng iba sa loob ng maraming taon araw-araw, walang pahinga, walang pasasalamat. Ang isang bahay. Kakayanin mo. Dahil ang isang bahay ay hindi mga pader o dokumento. Ang bahay
ay kapag may naghihintay sa'yo na may isang tasa ng tsaa at hindi natatakot na umalis ka. Nawalan ng trabaho si Rico. Iniwasan siya ng construction company mula pa noong unang linggo. Nawalan siya ng reputasyon sa mga profesional na bilog. Mabilis na kumalat ang kwento. Nawalan siya ng asawa. Naghain si Lina ng annulment, 1 buwan pagkatapos, at hindi ito tinutulan ni Rico. Nawalan ng posisyon ang direktor, at naging akusado sa isang kasong kriminal. Nagkaroon ng bagong pamunuan ang kanlungan, at si Lina, sa kanyang unang araw bilang direktor, ay nagsuot ng isang simpleng damit. Mura. Binili sa isang ordinaryong tindahan. Ngunit bagay sa kanya na para bang ginawa para sa kanya. Isinabit niya sa pinto ang karatula na pinili nilang dalawa ni Lola Rosa, bahay ni Rosa, pansamantalang kanlungan. Sinagot niya ang unang tawag. Itinala ang unang aplikasyon at binuksan ang pinto para sa unang babae na naghihintay sa hagdan na may isang maleta at nalilitong mukha. Sa gabi, tinawid ni Lina ang pasilyo mula sa bahagi ng trabaho patungo sa tirahan, naghubad ng sapatos, at iniwan sa tabi ng pasukan. Nakaupo si Lola Rosa sa silyon sa tabi ng bintana ng sala. Sa kanyang kandungan, isang diaryo. Sa tabi, ang tungkod. Sa labas, dumidilim ang hardin, at ang mga matatandang puno ng mangga ay tahimik, tulad ng pagkakatayo nila roon sa loob ng 10, 20 taon. Kinumutan ni Lina ang mga binti ni Lola Rosa. Inilagay niya sa mesita ang isang tasa ng matapang na itim na tsaa, kalahating kutsaritang asukal, at isang hiwa ng kalamansi sa platito. Tiningnan siya ni Lola Rosa sa ibabaw ng kanyang salamin at sinabing, "O anak, ikuwento mo sa akin kung kumusta ang unang araw mo." Umupo si Lina sa tabi niya at nagsimulang magkuwento. Sa labas, dumidilim. Humuhuni ang hardin sa hangin. Mula sa kusina, may amoy ng buko pie na isinalang ni Lina sa oven bago umalis. 2 babae ang nakaupo sa lumang bahay. Nagkakape at nag-uusap hindi bilang tagapag-alaga at pasyente. Hindi bilang magkakilala sa kanlungan, kundi bilang pamilya. Yung pamilyang hindi pinipili sa dugo at hindi isinasa formal sa mga dokumento, kundi natatagpuan ng puso, sa isang pasilyo na may tray ng gamot, sa isang kwarto na may puno ng mangga sa bintana. Sa mismong sandaling magpasya ang isang tao na wala kang kwenta. At sa unang pagkakataon, nagpasya kang hindi iyon totoo. Salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. I-comment ninyo sa ibaba kung ano ang inyong saloobin sa istorya. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe sa channel at iwan ang inyong like. Para sa inyo, simpleng kilos lang ito. Pero para sa amin, malaki ang nagagawa nito.